ang ginagamit na ating mga kapatid na mga protestante upang maipalabas daw nila na ang Panginoong Diyos ay hindi Diyos, ay itong sinasabi sa Juan 20:17 na ang sinasabi rito ay sinasabi na sa aking Ama, no? Sa aking Ama, sinasabi natin Panginoon Diyos na sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So, ang conclusion nila dito na ang Panginoong Diyos ay hindi Diyos. Kasi sabi nila, paano siya maging Diyos na siya ay mayroong Diyos at ang Diyos ay isa lang? So, yan mga kapatid, no? Ang sinasabi nila. Pero, ako'y nalito sa mga protestante na bakit ganyan ang kanilang pag-iisip na kung sila ay nagbasa sa banal na kasulatan, ay malinaw ba na sinasabi rito na ating Panginoong Diyos o ipinahayag na ating Panginoong Diyos na ang Panginoong Isus ay hindi karaniwan. Siya nakita bilang tao, pero nandiyan na siya sa hindi pa na likha ang mundo. At mababasa natin yan sa Bible. So, malaki ang deception na natanggap ng mga protestante sa away ng Panginoong Isus na walang iba kundi ang diablo. Na-deceive sila ng todo kasi sinabi naman dito sa Juan 1:1 ating basahin. Nagpasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Napakalinaw. Now, sino man itong sinasabi dito na salita na isang Diyos? Ating sa mga kapatid ang ating patuloy ang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan. Sinasabi dito, sa 14, naging tao ang salita, nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Naging tao ang salita at naninirahan sa piling namin. So ang salita na isang Diyos ay naging tao. Kaya mayroong Jesus Christ. So, malinaw na pinayag dito sa talata sa Gospel of St. John na sila ginagamit ng mga Iglesia ni Cristo at Church ni Jehovah upang sasabihin nila na ang Panginoong Isus ay hindi Diyos. Hindi natin sila maintindihan kung anong nangyari sa kanilang kaisipan. Kasi ang Gospel of St. John is composed of 21 chapters. Ang kinukot nila yung sa 20:17. Pero ipawalang mahala lang natin ang nakasulat sa Juan 1:1 na nagsasabi na sa pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Na siya nagkatawang tao na walang iba kundi ating Panginoong Diyos. Walang mahala lang natin yan. So, napakasama ang pag-iisip ng mga saksi ni Jehovah at Iglesia ni Cristo patungkol sa ating Panginoong Isus. Now, bakit sinasabi rito na sinasabi natin Panginoong Isus na sa iyong Ama at sa aking Ama, sa inyong Diyos at sa aking Diyos? Kasi siya ay bilang tao, nagpakumbaba siya. Yan mga kapatid. Now, ating basahin ang Pilipos 6 hanggang sa 8. Ito ang sinabi. Kahit siya likas at tunay ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos sa kapantay ng Ama. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Naging
nagpakumbaba ang ating Panginoon Diyos at nagpakita na bilang isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao. So, ipinanganak siya tulad ng mga ordinaryong tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. So, malinaw, no? Malinaw mga kapatid, na ang Panginoon Jesus dahil sinasabi niya sa 1:27 na sa iyo Diyos at sa aking Diyos, na ito ay pagpakumbaba naman. Hindi ibig sabihin na ang Panginoon Jesus ay sinasabi niya na siya ay hindi Diyos. Hindi. Kasi ang Panginoong Isus ay napakilala din siya bilang Diyos. Tingnan natin mga kapatid ang ito sabi siya, ang 1:33. Bakit siya pinatay ng mga Hudyo? Dahil sinasabi niya na siya ay Diyos o ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Ito ang sinabi, 1:33. Ang mga Hudyo bitubag, dili ka na mo batuon tungkol sa isang hunsang bukat na layo, kundi tungkol sa imong pagpasimala sa Diyos. Tao ka lamang, apa nagpaka-Diyos ka. Malinaw. Ibig sabihin, ang Panginoon Diyos ay napakilala siya bilang Diyos. Ngunit ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa kanya dahilan siya ay pinatay nila at ipinako sa cross. So malinaw. Now, na ang kanyang ginagawa na sinasabi niya sa inyong Diyos at sa ating Diyos ay isang pagpakumbaba lamang. Now, ito namang gawa 2:36 ang ginagamit ng mga Protestante. Lalo na sa mga Antikristo sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Isus. Ang saksi ni Jehovah at Iglesia ni Cristo. Ito ang sinabi nila, no? Ginamit din nila ito upang mabigyan nila ng patutuo raw na ang Panginoon Sus ay hindi Diyos. Ito ang sinabi nito, yung kinot ko lang, no? So, ang sinasabi dito ni San Pedro ay kaya dapat malaman ng buong Israel nang itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Gawa 2:36, baka malito kayo, no? Ako bigyan ako ng pansin nito. So, ang gawa, ang sumusunod diyan ay si San Lucas. Ngunit, ang chapter 1 up to chapter 14 ay yung mga ginawa ni St. Peter. Ang 15 to 28 ay yung mga ginawa ni St. Paul. So, yan mga kapatid, baka malito kayo bakit sinasabi ko ang sinasabi ni St. Peter. So, ang sinasabi ni San Pedro sa gawa 2:36 ay ito, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Malinaw. So, ang kinukop nila dito ay yung sinasabi siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. At ipalabas nila na Panginoon Jesus ay hindi tunay na Diyos kasi ginawa lang siya ng Diyos bilang Panginoon. Pero alalahanin natin mga kapatid na sa banal na kasulatan, ang Panginoon ay Diyos. So, ang tanong, granting without admitting na tama ang pag-intindi sa mga saksi ni Jehovah at Iglesia ni Cristo sa talatang ito. Ang tanong para sa kanila, ang Panginoong Isus ba ay tunay na Panginoon o fake? Mayroon akong tinanong dyan, pero hindi sila makabigay ng sagot na malinaw. Sinabi rito na ginamit ninyo ito dahil sinabi rito na Panginoong Isus ay ginawa lang ng Diyos na Panginoon. Ano? Siya ba ay tunay na Panginoon o peke? So, wala na silang malinaw ng sagot. Kasi, kung sabihin nila na peke, naglabastangan sila sa ginawa ng Diyos Ama. At kung sasabihin nilang
tunay, lalabas na ang Panginoon Jesus ay Diyos. Kasi ang Panginoon sa Bible ay Diyos. Basahin natin mga kapatid ang Deuteronomio 6:4 na ang Diyos ay ang Panginoon ay Diyos. So, yan mga kapatid, no? Kung basahin lang natin ng buo ang banal na kasulatan, ito ang sinabi. Inumuli katawan sa Israel ang Ginoo lamang maoy atong Diyos. Malinaw. At saka, walang ibang Diyos kundi ang Panginoon. Tingnan natin, nakalimutan ko, sorry ko, tingnan ko na. Salmo 104. Tingnan na walang ibang Diyos kundi ang Panginoon. Salmo, 4, no? So ito. Salmo, Jeremias, dito sa Salmo 103, no? At saka Jeremias, Jes, ito ang sinabi. So, kung sasabihin sa mga saksi ng Diba at Iglesia ni Cristo na ang Panginoon Isos na sinasabi nila ginawa lang ng Ama na Panginoon, kung sabihin nila na tunay na Panginoon, lalabas na Diyos, tunay na Diyos ang Panginoon Isos. Kasi dito sa Salmo 103, ang Diyos ay tunay na Panginoon o ang Panginoon ay tunay na Diyos. At kilalanin natin ang Panginoon bilang Diyos at Israel. Ito ang sinabi rito. 103 verse 3. Ito ang sinabi. 100 verse 3. Ito. Ilahan na Diyos ang Ginoo. Ilahan na Diyos ang Ginoo. Kung ang mga saladista ang saksi ng Diba ay sasagot na ang Panginoon Jesus ay tunay na Panginoon, lalabas na Diyos ang Panginoon. Kaya hindi maintindihan ang pag-iisip ng mga Iglesia ni Cristo Manalo at saka saksi ng Diba. Ito pa sa Jeremias 10:10. Sinabi rin dito na ang Panginoon ay tunay na Diyos. Okay. Jeremias 10:10. Ito ang sinabi. Okay. Ito. Kapag ikaw ang Ginoo maoy matuon nga Diyos. Pagayo, ang Panginoon ay ang tunay na Diyos. So, malinaw. Malinaw na ang Diyos ay Panginoon. Kaya sa tanong, ito ba Panginoon Jesus ay tunay na Panginoon? Kung sasagot ay peke, so saan mabasa na peke siya na Panginoon? Kung magsasagot sila na tunay, ibig sabihin, naniwala ka na Panginoon Jesus ay Diyos kasi ang Panginoon ay tunay na Diyos. So wala silang lusot kasi peke, no? Ito. So, tayo mag-aaral lang, no? Pag masagot natin ang mga atake ng mga PK. Now, sa 1:4.2, ang palatandaan natin na tayo sa Panginoon ay yung naniniwala tayo na ang salita ay nagkatawang tao. At atin sa mga kapatid ang 1:4.2 upang maintindihan natin, no? Okay, ito. 1:4.2. Ito ang sinabi. Mailan ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Diyos, sinabi rin ang nagpahayag na si Jesucristo na imong tao iya sa Diyos. Malinaw. Ang nagpahayag ng Panginoon ay
ang nagbayad ng Panginoon Jesucristo ay naging tao ay sa Diyos. So, malinaw ang sinasabi. Now, ito ba? Sa Galatia 4:4, ito rin ang sinabi. Tingnan natin. So, sa Tagalog, ang 1:4, ito ang ating babasahin. No? Ito ang sinabi. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. So, malinaw. Ito ba? Sa Galatia 4:4, ito pa ang sinabi. Ngunit ang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kasulatan. So, malinaw. Napakalinaw na ang anak ay sinugo ng Diyos Ama kasi pag sinabi nito na Diyos, ito ay patungkol o nagsasabi patungkol sa Diyos Ama. So, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yan ang ating Panginoon Diyos. Ito ba? So, malinaw din, no? Balikan natin basa ang 1:33 na ibinayag na pakilala ang ating Panginoon sa bilang Diyos, ngunit hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. So, ito ang ating balikan, no? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin mapatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, ngayong tao ka lamang. So, malinaw. So, yan ang sagot sa or ang paglilinaw sa sinasabi sa Gawa 2:36. Now, ito pa mga kapatid, na malinaw na sinasabi na ang Panginoong Hesus ay tunay na Panginoon. Ito ang ating basahin natin sa Lucas 2:11. Ito ang sinabi. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, malinaw na ang ating Panginoong Hesus ay Panginoon. Now, mababasa rin sa 1:13, no? Sinabi ng Panginoon Hesus na siya ay Panginoon. Sinabi niya, tinawag niyo akong Guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. So, malinaw. Ito ba? Sa San Juan 6:36 at sa Gawa 6:36, malinaw dito, no? Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelite. Ibinayag niya sa kanila ang magandang balita sa ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. So, malinaw na ang ating tagapagligtas ay isang Panginoon. Kaya siya ay Diyos kasi ang Panginoon ay Diyos. So, mababasa rin sa 1 Corinto 8:6 na walang ibang Panginoon kundi ang Panginoong Hesus. Babasahin natin ito. 1 Corinto 8:6. Isa ang Panginoon sa Jesucristo. Malinaw. So, paano tayo maniniwala sa mga fake na mga sikta sa kanilang mga sinasabi na salungat sa katotohanan na naisulat sa banal na kasulatan ang sinasabi nila? So, diyan malalaman natin ang totoo na sila ay hindi tunay na Kristiyano. Okay. So, sa sinulat na naman, no, ni San Pablo na sinabi niya sinabi niya na ang Panginoon na ang tagapagligtas o si Jesucristo ay Panginoon, no? At mabasa sa 1 Corinto 2:3, ito ang sinabi. At hindi rin masasabi di numan si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Malinaw. So, ang mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon Jesus ay hindi sila pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Kasi ang proof na ang tao ay makasalita na ang Panginoon Jesus ay
ang tagapagligtas ay Panginoon kung siya ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Yan mga kapatid. Now, sumalinaw. Now, ito ba? Sinabi na naman ni San Pablo na si Jesucristo ay Panginoon. So, mababasa din sa Pilipos 2:11 itong sinabi. At para sa ikaluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapayag na si Jesucristo ang Panginoon. Malinaw. So, sinabi nito at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, no, sa Ama, no? Para maluwalhati ang Diyos Ama, ang lahat ay magpapayag na si Jesucristo ang Panginoon. Napakalinaw. So, mababasa rin sa Colosas 2:6. Ito ang sinabi na naman. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. So, tunay na ang Panginoon. Ang tagapagligtas na wala iba kundi ang Panginoon si Kristo ay isang tunay na Panginoon. Mababasa rin sa 2 Pedro 1:11. So, maraming talata mga kapatid ang nagpatotoo na ang Panginoon Jesus ay tunay na Diyos. Ito ang sinabi. Walang hanggang kaharian ng ating Panginoon ang tagapagligtas na si Jesucristo. Walang hanggan ang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So, malinaw, no, napakalinaw. So, ang Panginoon ay makapangyarihan. Sa banal na kasulatan ay malinaw na nakasulat ng Panginoon ay makapangyarihan. So, ating masahin sa banal na kasulatan mga kapatid, no? So, ang Panginoon Jesus, ang tagapagligtas ay Panginoon. At sinasabi ng Iglesia ni Cristo Manalo, yes, naniniwala kami na siya Panginoon, ngunit hindi siya Diyos. Pero paano natin yan paniniwalaan na dito sa Maya 2:8, ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat? At sa'yo, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, makapangyarihan ang ating Panginoong Isus. Hindi siya ordinaryo. Now, sa sinulat din ni San Pablo, mababasa sa 2 Corintios 6:18, ito ang sinabi, ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. So, paano natin sasabihin na ang Panginoon Jesus ay hindi Diyos na siya ay makapangyarihan sa lahat? Kaya malinaw na si Jesucristo ay Panginoon na makapangyarihan. Now, so, ang atin namang nilinawin ngayon mga kapatid, kung ang Panginoon ay tunay ba na Diyos. So, ating basahin. Okay. Ang Panginoon ba ay tunay na Diyos? O ba masasabi natin na ang Iglesia ni Manalo, ang Iglesia ni Cristo Manalo na ay mali sa mga sinasabi nila na ang tagapagligtas ay Panginoon ngunit hindi Diyos? Ating lilinawin mga kapatid. Kasi ngayon, tinanggap na nila na ang tagapagligtas ay Panginoon ngunit hindi lang daw Diyos. Yan ang sinasabi sa mga Iglesia ni Cristo Felix Manalo. Now, ating basahin mga kapatid ang Deuteronomio 4:19. Kung ang Panginoon ba ay tunay na Diyos, ating basahin Deuteronomio 4:19. Na ang Panginoon ay isang Diyos sa itaas, sa langit, at sa ibaba, sa lupa. Malinaw na ang Panginoon ay siyang Diyos. So, paano tayo maniniwala sa Iglesia ni Cristo Manalo na nagsasabi na ang tagapagligtas ay Panginoon ngunit hindi lang Diyos? Paano yan natin maintindihan? Na napakalinaw ang sinabi dito sa banal na kasulatan na ang Panginoon ay siyang Diyos. At may isa ng Panginoon. Papunta dyan, no? Now, ito ba sa 2 Samuel 22:22, ito ang sinabi.
Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? Linaw. Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? So, paano natin masasabi na ang Panginoon ay hindi Diyos? Ito ba? Tulad ng sinasabi ng mga Iglesia ni Cristolano. Ito ba? Marcos 12:29. Sa New Testament na naman tayo. Ito ang pinakamalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos. O, ano? Napakaginaw na ang Panginoon ay Diyos. Yung sinasabi ng mga Iglesia ni Cristo na ang nagapagligtas ay Panginoon mo, hindi Diyos. Anong nangyari? Yung si Felix Manalo, napaka-anti-Christ ang utak doon ng taong yun. At ito sa Marcos 12:30, ano ba ang gawin natin sa Panginoon? Itakwil o mahalin? Ito ang sinabi. Marcos 12:30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Napakalinaw na sinasabi natin dito na ang Panginoon ay Diyos. So, paano ang gagawin ng mga Iglesia ni Cristo upang mabigyan nilang patutuo ang sinasabi nila na ang tagapagligtas sa Panginoon ngunit hindi Diyos, na ang Panginoon ay tunay na Diyos. So, kaya malinaw ang mga paniniwala na si Jesus Cristo ay Panginoon at Diyos o ang ating Panginoon Jesus Cristo ay ang tagapagligtas ay tunay na Panginoon, tunay na Panginoong Diyos. So, malinaw mga kaigsunan, mga kapatid, na ang Panginoon, ang tagapagligtas ay Panginoon. Dahil ang Panginoon Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, ibig sabihin, nasa Kanya ang pagiging hypostatic or nasa siya ang ibig sabihin, siya ang sinasabi na hypostatic yun. Dahil lang, basahin na naman natin na ang Panginoon Jesus ay tunay rin na tao. So, binasa na natin na siya ay nagkatawang tao. So, ating basahin na naman ngayon na ang Panginoon Jesus ay tunay rin tao. Okay. So, mababasa natin mga kapatid, sa San Mateo 3:16, ang Panginoon Jesus ay binabautismohan. Kasi tao siya. Ang Panginoon Jesus din ay ginugutom sa Mateo 4:2. Ating basahin dito sa Bisaya lang, Okay. So, alam naman natin, na ang Panginoon Jesus ay nagkatawang tao, kaya kung ano ang babatyagin, ano ba yung babatyagin, ano ba yung ma-feel ng isang tao, ay ma-feel din ang ating Panginoon Jesus. Ating basahin mga kapatid, ang San Mateo 3:16, na siya ay binautismohan din. Kasi tao din siya. Pero kaso lang, hindi siya tao lamang, kundi Diyos na nagkatawang tao. Kasi dahil dyan, mayroon siyang dalawang likas na tinatawag na hypostatic union. So, sa Mateo 3:16, ang Panginoon Jesus ay binautismohan din. Ito ang sinabi. Sa pagkaman ngayon ng bunyag kang Jesus, may hawak siya sa tubig. Bunyag na ang langit, kung nakita niya ang Espiritu sa Diyos, nagikonsad daw sa lampati, o bitog doon kanya. So, binautismohan natin Panginoon Jesus. Nagugutom din siya. 4:2. Ito ang sinabi. Nagpuasa siya sulod sa kapatagan kahadlaw o kapatagan kagabi, o niya gigutom siya. So, bilang isang tao, tunay na tao, natututok din na natin Panginoon Jesus. Now, ang Panginoon Jesus ba ay kumain? Basahin natin mga kapatid at sa Mateo 26:21, na siya ay kumain din, Kasi tao siya tulad natin. O naging tao siya tulad natin. So, careful tayo sa pagsasalita, Hindi pwedeng sasabihin lang na tao siya tulad natin, kundi siya ay naging tao at naging tulad natin. Kasi ang mga protestante ay naghanap lang ng kamalian sa ating mga binibiglas at bigyan nila ng malaking pansin, Bigyan nila ng big deal, pero ang mga big deal na mga kanilang kamalian, hindi nila mapaliwanag.
Okay, ito. Sa Mateo 26:21. Ang ating Panginoon Jesus ay kumain din. Okay. Nung sinabi, kung samtang nanaon sila, bingingon si Jesus, sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbuli ka na ako. Samtang nanaon sila, ibig sabihin, ang Panginoon Jesus ay kumain din. So, malinaw. So, ang Panginoon Jesus ay nabagabag yung nag-all. Hindi ko masyado. Basahin ko lang, no? Yung nagbagabag, 21, no? Ito sinabi, umagiling sulti ni Jesus, nagsubo siya, nagsubo. Ang right translation into Bisaya is nagsubo. Parang nag-all din, no? Nagsubo siya pagkanyo, bingon sa walay lipon-lipon. Sultihan ko kamo, usa ka ninyo, magbundi ka na ako. So, Panginoon Jesus, bilang tao ay mabagabag din siya. Mabagabag din siya. Tao siya, tao rin. Naging tao rin tulad natin. So, Panginoon Jesus din, bilang tao, nanalangin din siya. At ito sa mga kapatid, at sa Mateo 26:28. 29 natin, no? At 39. So, basahin natin. 26:39. Nanalangin din ang Panginoon Jesus, no? 39. Kasi, naging tao rin siya. Ito ang sinabi, 39. O gilakaw siya sa unahan, o bihapa sa yuta, o nag-ampo, nag-ingon. Amahan ko, kung mahingo, kuha ka na ko, kinig ko pa. So nag-ampo, nagdasal din o nanalangin din ang ating Panginoon Jesus. Kasi siya ay naging tao rin tulad natin. Kaya kung ano ang mapil ng isang tao, mapil din niya. So, ito naman, malinaw na bilang tunay na tao ay naramdaman din ng Panginoon Jesus ang naramdaman ng isang tao. Yan mga kapatid.